Ayan, ito na naman tayo mga kaboss, mga babayan. Pag-usapan po natin ngayon, magre-react po tayo dito sa sinabi ni Antonio Trillanes, mga kaboss, mga babayan. Kasi ito raw po, ha? Ito raw pong si Antonio Trillanes, parang aligagana po. Ang layo pa po ng 2028, no? National election. Aligagana po mga kaboss, mga babayan. At muli pong nagbanta, ha? Nagbabala raw, mga kaboses, mga babayan. Ayon po sa kanya, 2026 na raw at last chance na raw po, mga kaboses, mga babayan, para panagutin itong pamilyang Duterte, mga kaboses, mga babayan. Ito mantakin niyo po mga kaboses, hindi po natin naiintindihan kung bakit napaka aligagan itong tao na ito ngayon. Ano po? Bakit parang napaka-desperado nito na panagutin nito mga Duterte? Unang-una, hindi naman sa mga Duterte ang problema, nagbula ngayon sa taong bayan. 'Di ba? Napakarami bang problema, bakit hindi niya kalampagin? Itong duwag na ito, mga kabos, mga babayan, ewan ko, duwag o nagduduwag-duwagan lamang po ito, hindi po natin alam. No, hindi po marunong magtimbang, basta itong iniisip lamang po yung politika. No, itong political na interes po ni Antonio Trillanes, napaka-desperado na po. At ito po mga kabos, mga babayan, hindi to basta galing po mismo ito sa bibig ni Antonio Trillanes. Inamin niya po, mga kabos, mga babayan, na kapag hindi raw nila napigilan ito mga Duterte ngayon, lahat po ng mga Duterte, di ba? Una, ito sa pasimuno, sa nagpakulong kay former President Duterte kasi hinahanaapan nila talaga ng butas. Akala nila after ni Digong na maaresto, titikom ng bibig ng mga taong bayan. At pangalawa, nag-file ng mga impeachment complaints sila Leila de Lima, mga kakonsabo nitong taon nito, mga Dilawan, mga kabos, mga babayan, nag-file ng impeachment. Ayun, binasura ng Korte Suprema yung impeachment complaint. Sinabi ng Korte Suprema unconstitutional kasi nga napaka-desperado nila. Desperate moves ang binapakita, kaya nagkakapalpak-palpak itong mga taong ito. Kapag hindi raw po nila napigilan itong mga Duterte ngayon, lalakas pa raw po ito hanggang 2028, mga kabos, mga babayan. Sumalinaw, mga kabos, mga babayan, dito pa lang sa statement ni Antonio Trillanes, na sinasabi niya, hindi po ito tungkol sa hustisya. Yung pagkadesperado nila, mga kabos, mga babayan, sa sinasabi niyang papanagutin ito mga Duterte, kundi klarong-klaro, mga kaboses, na tungkol ito sa takot na baka mas lumakas pa ang Duterte camp. Ito, himayin natin, mga kaboses, mga babayan. Atin pong basahin ito pong ulat mula po sa Di Umano na Facebook page. Itong 2026 make or break na to. Former Senator Antonio Trillanes IV said the year 2026 will be a decisive moment in Philippine politics, warning that failure to hold the Duterte family accountable could significantly strengthen their position ahead of the 2028 national elections. Speaking in an interview with journalist Christian Isguera on Fact First, Trillanes said, itong 2026 make or break na to. Kasi kumbaga pagka hindi daw mapapanagot yung mga Duterte, itong 2026 ay palakas na yan sila ng palakas up to the 2028 elections. Trillanes' remarks were made as discussions intensify on accountability, governance, and political realignments in the run-up to the midterm elections, which are widely seen as a barometer for the 2028 presidential race. He underscored that unresolved cases and unanswered allegations could shape voter perception and influence future political momentum. Ito, mantakin niyo po ito, mga kabos, mga babayan. Kitang-kita niyo po, Kasi, bakit mo minamadali, Antonio Trillanes? Kasi, kung sakaling yung mga pinanggagawa ninyo, kung may matibay talagang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, edi sana hindi mo na kailangan pa ng maglagay pa ng deadline o basta-basta na lang para bagang magbabanta ka dyan na dapat ganito ganyan, magbabala ka dyan na dapat ganito ganyan. Kasi ang hustisya, wala naman yung expiration date.
O baka ang totoo talaga politikang hinahabol mo kaya sobra yung pagkadesperado ninyo, pinagagawa nyo na lang lahat laban sa mga Duterte. Wala ka kayong boses sa nangyayaring corruption sa flood control. Nasaan ang boses kayo ni Trillanes, Saber? O baka pati kayo ay nakabenepisyo kayo. Baka lang, hindi po natin alam mga kaboses, mga babayan, kasi napakatikom ng bibig ng taong ito eh. Puro na lang Duterte na sa bunganga. Ano po? Kasi itong Trillanes, sabi po ng iba, sabi po ng mga ulat, galit na galit ito sa mga Duterte. Kasi nga hindi pinagbigyan sa panahon ni Digong ng posisyon. Kasi pangit naman kung bibigyan ka ng posisyon tapos wala ka namang alam, sumikat ka lang kasi sa ginawa mong kodita, ano po, mga kabos, mga babayan, at pinalabas, mga kabos, mga babayan, hindi po natin alam kung bakit talaga, no? O kung ano na lang yung mga pinagsasabi, mga kabos. Mas lalo kayong nahahalata eh. 'Di ba? Sa pagiging desperado ninyo, palagi kayong nahahalata. Halata po na politikang hinahabol ng mga tao na ito, hindi po pananagutan. At sa atin pong naoobserbahan dito, na obserbasyon lamang po natin, kapansin-pansin po mga kabos, mga babayan, na tuwing papalapit po ang eleksyon, laging bumabalik itong pangalan ni Trillanes. Parehong linya, pareho pa rin mga kabos, mga babayan. Remember last year sa eleksyon, mga kabos, tinitiran nitong Duterte Black, di ba? Tapos after election, nanahimik itong kumag na ito. Pagkatapos, agad naman mga kabos, mga babayan, na naglabas na naman ng mga statement, papalapit na po ang eleksyon. At ngayon, lumabas na talaga dahil sa sobrang desperado. Hinahabol nila yung 2028 na sana hindi na maabutan ng mga Duterte sa pagtakbo at mananagot na dapat yan ng mga Duterte. Ang tanong, bakit wala pa ring hatol? Hanggang ngayon, bakit wala pa ring napapatunayan sa court? O anumang kaso, mga kabos, mga babayan, bakit sinabi ng itong Supreme Court na ito bagang unconstitutional yung inyong final na, although alam naman natin yung rason kasi nga yung 'di ba, technicality na dapat yung 1 year rule na pag-file ng impeachment complaint, which is alam naman natin na anytime pwede rin kayo magsampa. But wala namang i-final yung COA, no, na mga kaso laban kay VP Sara. Maganda naman yung record niya sa COA. So ano bang hinahanap ninyo? Diyan pa lang mga kabos, mga babayan, hindi po kasalanan ng mga Duterte yung nagaganap ngayon. Bakit sila yung hinahabol ninyo? Ano po, mga kabos, mga babayan? Kasi hayaan po natin ang taong bayan kasi nasa demokratiko po tayo na bansa. Nasa democratic country po tayo, Mr. Trillanes. Huwag niyo pong monopolyuhin ang politika dito sa bansa. Huwag po kayong maggawa ng mga bagay, no, o mga gawain na hindi naman kaaya-aya para sa ating bansa, no? Lalo na po itong paghahanap ninyo, itong dudumihan nyo po, ito paparating na eleksyon, gagawa po kayo ng lahat kasi alam nyo po mismo, kasi sinabi nyo po na lalakas itong mga Duterte. Hindi ka ba nagtataka kung bakit habang inuusig ninyo itong mga Duterte ay lalong lumalakas, di ba? Patibay ng patibay itong mga Duterte, di ba, mga kabos, mababayan? Lumalakas, no? Lumalakas po sila, mga kabos, mababayan. Hindi po ito kasalanan, kung galing ito sa suporta, mga kabos, mga babayan, ng taong bayan, sa taong bayan mismo. Hindi po ito kasalanan ng tao, lalo na po mga kabos, mga babayan, hindi po nila kasalanan kung bakit iboboto nila mga Duterte. But wag maglagay naman tayo ng kahihiyan, ano po, mga kaboses, di ba? Hayaan natin ang taong bayan na humusga. Wag kayong paiyak-iyak dyan kasi napakadramatista talaga itong Trillanes. So, kayo, ano yung reaksyon nyo dito sa statement ni Antonio Trillanes? Nahahalata nyo rin ba yung nahahalata ko, mga kaboses, mga babayan? At hustisya nga bang hinahanap o natatakot sa 2028 itong taon nito? Comment po kayo sa baba, sa ating comment section, mga kaboses, mga babayan. God bless you lahat. Sa susunod po na video, abangan nyo po kasi may mga update po tayo. Ako po si Kaboses Wins.
Please subscribe, like, and share mga kaboss babayan, and hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads. God bless po sa lahat. Ako po si Kaboses Wins at kayo po'y nanonood dito sa Standpoint Analysis.